Hi guys! Welcome to our mini vlog! Ito na ngayong araw na pupunta kami ng Bulacan para magbakasyon ng isang linggo. Nakaalis na nga kami ng bahay niyan at dumaan lang ako dito sa Mercury para pick upin yung gamot ni Even dahil kulang na. Bali kasi isang araw bago mo makuha yung gamot dahil tinatarya pa nila yon. Nagtagal nga ako dito ng isang oras din dahil marami din bumili tsaka nagbigay ako ng bagong reseta ni Even dahil dinagdagan na ni doktora yung miligram ng digoxin tsaka furosemide niya kasi nga 9 kilos na siya. Pagkatapos ko makuha yung gamot ay bumili na din ako ng tubig na pangtimpla sa gamot niya. Dumaan na nga din ako dito sa 7-Eleven para bumili ng Big Bite dahil nagugutom na ako niyan. Pagkatapos ay gumayak na din kami at nag-elevator na. Mag-LRT nga pala kami para mas mabilis ang biyahe dahil 7 na din ang gabi niyan. Andito na nga kami sa may LRT station at nakabili na kami ng card. Magmumula nga kami sa Masinag at rekto na yung bababaan namin. Buti nga at may LRT na dito sa amin kaya di na masyado hassle magbiyahe papunta sa Bulacan. Di kagaya dati na babatpanawag kami ng jeep tapos maglalakad ka pa ng pagkahaba-haba. Dahil nga Masinag kami manggagaling, syempre nandyan na agad yung tren pag akyat namin. Last napunta nga namin sa Bulacan nung May pa 2022 kaya medyo matagal na din. Kaya ayan napagdesisyon na magbakasyon kahit isang linggo lang para naman kahit papano ay matahimik ang aming mundo. At makapag-relax na din dahil matagal-tagal din bago ulit kami bumalik dito. 30 minutes din siguro yung biniyahin namin dito dahil nga rekto na kami bumaba. Pagkagaling naman sa rekto ay naglakad lang kami ng ilang oras dahil sasakay ulit kami ng LRT2. Bumili nga lang ako dito sa Mr. Donut ng pagkain Even dahil gutom na nga daw ang aling maliit. Nakarating na nga kami dito sa may Doroteo Jose Station at galing dito ay monumento naman kami bababa. Habang wala pa nga yung tren, ayan at binakain ko muna si Even. Saglit lang naman din kami nagantay dito. Buti nga at mas convenient na bumiyahe papunta sa Bulacan lalo na pag natapos yung ginagawang LRT doon, tuloy-tuloy na talaga yung biyahe namin. At pagkababa naman namin dito sa may monumento ay sasakay naman kami ng bus na dadaan sa SM Marilao. Buti na nga lang at umabot pa kami dahil pag 10 PM na daw wala nang bus na bumabiyahe dito. Bumaba nga muna saglit si mama para bumili ng kikiam at hotdog. At maya lang ay umalis na din tong sinasakyan naming bus. Buti nga at gabi kami bumiyahe, iwas din sa init at tuloy-tuloy ang biyahe. At ayan, nagawa pa nga kumanta ni Even. At ilang oras lang, ayan, nakababa na kami dito sa may SM Marilao. Pagkatapos ay tricycle na lang ang sasakyan namin papunta sa kanila. Buti na lang talaga at nag-LRT kami. Hindi kami masyado nahirapan sa biyahe. At ayan, nakarating na nga kami dito sa bahay ni Mita at Ang. Sila na nga lang dalawa dito dahil yung dalawang anak ni Mita ay may kanya-kanya ng pamilya. At tingnan nyo naman ang aling maliit, nagtataka kung saang bahay na siya napunta. Pangalawang punta na nga pala ni Even dito. Nung una ay 5 months pa lang siya. Ngayon ay magto 2 years old na siya sa December. Diba? Ang bilis talaga ng panahon mga mare at hindi na talaga natin namamalaya yung paglaki nila. Pagkatating namin, ayan at kumain na nga kami agad dahil dito na nga kami naghapunan. Pagkatapos ay house tour ko na din tong bahay nila Mita. Bale, ito nga pala yung sala nila Mita at pinapinturahan na nila yan ng bago. At nakita ko nga na naman tong manika na kinakatakutan ko, ewan ko ba pero pag tinitigan ko kasi yung mata niya, feeling ko nakatitig din talaga siya sa akin. Dito naman tayo sa kwarto ng anak na lalaki ni Mita at dahil dito nga kami matutulog, ayan, pinaglataran na nga kami ni Mita at yung cabinet ay 20 years na nga daw sa kanila. Pagkatapos ay dito naman tayo sa kwarto ng anak niyang babae na si Ate Osang pero ngayon kasi ay nasa circle na dahil nandun yung negosyo nilang mag-asawa. Ang baka naman at dito lang yan sa may Quezon City Circle mga mare. Meron sila ditong appetizers and snacks, meron din silang burgers and sandwiches. Syempre hindi mawawala ang steak and rice meal, meron din silang Disiana dim sum at syempre available din ang kanilang drinks. Kaya sa mga papasyal sa Quezon City Circle, baka naman natikman nyo na ang kanilang mga menu dahil mabubusog ka talaga sa sarap. At kung gusto mo naman magpa-reserve online ay contact lang kayo sa kanilang cellphone number o kaya mag-email sa disianabakanaman@gmail.com. Open sila Monday to Sunday from 10 AM up to 8 PM ng gabi. Kaya ano pa inaantay nyo? Baka naman at itry nyo na. Anyway, tingnan nyo naman ang aling maliit at tuwang-tuwa sa kama nila Mita at batalon-talon pa nga. Pagkatapos ay dito naman tayo sa dining table nila Mita na very simple lang. At dito naman ang kanyang kusina na sobrang linis at makikita mo talaga na lahat ng gamit ay nakaayos dahil ayaw ni Vita nang makakalat ang gamit sa kusina. Meron na din sila ditong air purifier dahil todo ingat talaga sila nung nagka-COVID dito sa atin. At ito yung kanilang lutuan na nilabas muna namin dahil bawal kasi magprito ng isda sa loob gawa ng baka magkalat ng mantika. At meron na din pala sila dyan na automatic na washing machine. Dito naman yung likod ng bahay nila at dyan nakalagay yung ibang gamit sa kusina katulad ng kaldero. Ito naman yung kanilang pinakabodega dahil nga marami silang gamit ay dito muna nila pinaglalagay yung mga
di na masyado ginagamit. At yung iba dyan ay sa pinsan ko nga. At bago nga kami umuwi ay balak nga yan ni Ice ni Ang para maligpit na lahat ng gamit. Kinabukasan na nga to at ito nga pala yung mga alagang halaman ni Ang dito. Bali yan lang din kasi isa sa mga libangan niya dito yung magtanim ng halaman. Tulog pa nga si Even yan at napasarap ang tulog dahil nga tahimik dito at anong oras na din natutulog sa gabi yan. Ito nga ang aming almusal, sinangag, hotdog, sunny side up na itlog at syempre ang masarap na itlog na maalat na may kamatis. Pagkatapos namin mag-almusal ay nagpahinga lang saglit at nagyaya na din si Ang na mamalengke dahil nga 1 week kami dito at walang stock na pagkain sa ref nila. Nag-stop over nga muna kami dito sa may grocery para bumili ng tomato sauce at hidden cheese na gagamitin sa pang-spaghetti. Dumaan na din kami dito sa may Pure Mart dahil si Even ay biglang nauhaw at wala naman akong daladalang tubig kaya ayan bumili na lang ako dito. Pagkatapos ayan nakakita na naman si Aling Maliit ng ice cream at nagtuturo na naman. Dito nga kami mamamalengke sa may Northfield dahil araw din kasi ng Tianggi dito. Bumili na nga din si Ang ng dalagang bukid at 100 pesos nga lang ang isang lagayan. Pagkatapos ay bumili na din si Ang ng mga ricado na gagamitin sa pagluluto. Bumili na din siya ng ubas na 25 pesos lang ang 1/4. Ako pag sa amin yan, di ka makakabili ng halagang 25 pesos. Pagkatapos ay nakakita ako ng ukay-ukay na pantulog at 10 pesos lang ang isa kaya ayan, namili na ako. Magtsatsaga ka nga lang talaga kasi mamili. Ang gaganda pa nga ng pantulog na binibenta kaya ayan, napabili talaga ako. Pagkatapos ko mag-ukay, ayan ang Aling Maliit at may hawak na naman na ice cream na bili ng lola ang niya. Tuwang-tuwa nga na naman dahil napagbigyan na naman ng kanyang gusto. Pagkatapos ay muwi na din kami at mag-11 na nga ng tanghali niya at kailangan na magluto ng ulam para sa tanghalian. Pinagpahinga ko nga lang saglit si Even at pagkatapos ay pinaliguan ko na dahil nangamoy araw agad ang ulo at ang lagkit dahil sa kinain niyang ice cream. Pagkatapos ay pumunta na ako dito sa likod para kumuha ng mga stock na juice at soft drinks ni Ang para mailagay sa ref. Mga paninda pa nga to ni Ang nung nasa amin pa sila at nagtitinda sila doon sa may Jollibee. At pagkatapos ay naglagay na din ako dito ng itlog para pang almusal namin dahil 1 week nga kami dito. Nahugasan na nga at nilagay na din pala tong mga isda at manok sa freezer. Nilagay na din tong mga ubas at peras. Di ko na nga na-videohan pero ayan, nahiwa at na-ready na nga ni Ang yung mga gagamitin sa pang spaghetti. Nagisa niya na din dyan yung bawang at sibuyas. Pagkatapos ay sinunod niya na din tong giniling at hotdog at hinalo lang ng hinalo. Pagkatapos ay nilagay niya na din tong tomato sauce. Sinunod niya na din yung UFC ketchup at dinagdagan lang ng konting tubig. Naglagay na din siya dyan ng magic sarap, paminta at asin tapos haluin lang ulit. Pagkakulo, ayan nilagay na din yung Eden cheese para lang may konting alat yung sauce. Pagkatapos ay kumain nga muna kami ng tanghalian, paksiw na dalagang bukid nga ang ulam namin. Pagkatapos kumain ay nagpakulo na si Ang ng tubig na mainit, nilagay na din yung pasta at palalambutin lang natin yan ng ilang segundo. At kapag tama na yung kanyang lambot ay pwede na natin hanguin yan. At ito na nga ang ating spaghetti alaang, kain po tayo. Tingnan nyo naman at gustong gusto talaga ng Aling Maliit ang spaghetti. Buti nga at nagustuhan niya at natutuwa talaga ako pag nakakarami ng pagkain si Even. Pagkahapon naman ayan at pinalabas ko muna si Even para maglaro. Dapat nga sa playground kami pupunta, ang kaso naman ay 5 ng hapon na kasi siya nagising at medyo padilim na din yan kaya sa tapat ng bahay na lang siya naglaro. At ayan, nakahanap agad nga siya ng kalaro niya at tuwang-tuwa sa kanya yung bata. Buti nga dito at may nalalaruan siya sa amin kasi bihira ko talaga siya ilabas kasi nga bukod sa maliit yung lugar namin ay natatakot din kasi ako baka mahulog siya sa ilog. Tingnan nyo naman kung gaano siya natutuwa at malawak yung kanyang nilalaruan. Bihira din kasi talaga si Even makihalubilo sa ibang bata kasi nga madalas kami nakakulong lang sa bahay at lagi niya lang kalaro ay yung mga pinsan niya. At syempre nakakatuwa din bilang isang magulang na nakikita mo kahit sa simpleng bagay ay masaya na yung anak mo. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood. Ingat and God bless!